Huminga ng malalim si Roland, inaalala lahat ng sandaling kasama si Ana. Habang nakatayo si Roland sa tabi ng kama ni Ana, naalala ang mga magagandang sandali na pinagsaluhan nila. Mahigpit na hinawakan ni Roland ang kamay ni Ana, alam niyang ito na ang huling sandali nilang magkasama. Ang nyebe at malamig na simoy ng hangin sa labas ng silid, ay nakakadagdag lamang ng emosyon sa paligid. Sa bawat pagpatak ng orasan sa hating gabi, naramdaman ni Nightingale ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang katawan ni Ana ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sa simula, natakot si Roland dahil si Ana ay nasa estado na ng matinding pagpapasakit. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Ana ay kalmado lang at natutulog. Biglang namatay ang mga kandila, at nabalot ang silid sa kadiliman. Sa pangyayaring yun, bigla na lang nagising si Ana. Isang makinang na berdeng apoy ang nagliyab sa kamay ni Ana, na nagbibigay liwanag sa silid at sa lahat ng bagay sa paligid nila. Halos hindi makapaniwala si Roland sa kanyang nakita habang kalmadong itinaas ni Ana ang kanyang kamay, ipinapakita sa kanya na tila may sarili itong buhay. Namangha si Roland habang ang berdeng apoy ni Ana ay dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa pagtingin kay Roland, pinahintulutan ni Ana si Roland na hawakan ang apoy, at nag-aalinlangan siyang lumapit, pero namangha si Roland nang wala siyang naramdamang init o napaso. Habang patuloy na kinokontrol ni Ana ang kanyang apoy ng kalmado, napagtanto ni Roland na ang kanyang awakening ay naglabas ng isang bagong kakayahan sa loob niya. Gamit ang bagong tuklas na kapangyarihang ito, makokontrol ni Ana ang temperatura ng kanyang mga apoy, at manipulahin ang mga ito sa kalooban niya. Ang pinakamagandang paliwanag na naisip nila, ay naubos ni Ana ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa matinding labanan, laban sa mga Demon Beast. Ito ay kahit papaano ay nabawasan ng backfire na kadalasang lumalakas ang kapangyarihan ng isang witch sa awakening, na nagbigay sa kanya ng ligtas at makumpleto ang proseso. Parehong alam ni Nightingale at Roland ang mga panganib ng pagiging isang witch. Palagi silang pinipilit na itago ang kanilang mga mahiwagang kakayahan at magpanggap na normal na tao. Ang pasanin na ito ay nagdulot ng mabigat na sakit sa kanilang mga katawan at madalas na nagresulta sa isang backfire sa kanilang awakening. Iyon ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga witches ay hindi nakarating sa mahalagang yugto ng kanilang buhay. Ang pagtuklas sa kanilang nasaksihang pangyayari ay napaka-importante, at alam ni Nightingale na kailangan niyang ipaalam ang pangyayaring ito sa Witch Association. Bago siya umalis, nangako siyang babalik kasama ang lahat ng kanyang mga kapatid, umaasang malugod silang tatanggapin ni Roland. Si Roland, gayunpaman, ay nag-alinlangan na hayaang umalis si Nightingale ng ganoon kaaga. Sa kasagsagan ng buwan ng demonyo, natakot siya para sa kanyang kaligtasan, na ang mga Demon Beast ay umaaligid pa rin sa bawat sulok. Ngunit naunawaan ni Nightingale ang pagmamadali sa kanyang misyon. Kung mas maaga niyang may hahatid ang balita, mas maraming mga witches ang makakaligtas sa brutal na proseso ng awakening. Nagmamadaling pumasok si Barkov sa opisina ni Roland na may dala-dalang balita. Dumating ang ambassador mula sa Chengdu Stronghold na may dalang mensahe para kay Roland. Sa pagpasok niya sa conference hall para makipagkita sa ambassador, nakita ni Roland ang pag-aalala na nakaukit sa mukha ng ambassador. Maingat na binabasa ang sulat, alam niya kaagad na hindi ito magandang balita. Sa pag-scroll pababa sa liham, nadurog ang puso ni Roland habang binabasa niya ang malupit na anunsyo ng pagkamatay ng hari. Si Petrov, na hinirang ni Duke Ryan, upang ihayag na ang laban para sa trono ay natapos na. Ang bagong hari ng Grey Castle at ang kanyang kamahalan, ay si Timothy Wimbledon, ang pangalawang kapatid ni Roland. Ipinaalam kay Roland na kailangan niyang bumalik sa kabisera bago matapos ang taglamig. Sa pagbalik sa kanyang opisina, hindi maalis ni Roland ang hinala sa biglaang pagkamatay ng hari at ng unang prinsipe. Kailangan niyang kumilos ng maingat at hintayin kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang dalawang kapatid na babae bago gumawa ng anumang hakbang. Sa napagtanto na ang kaharian ay nasa bingit ng kawalang katatagan, mabilis na pinayuhan ni Roland si Barkov na paalisan ang kanilang pamilya at mga kamag-anak sa kabisera sa lalong madaling panahon. Inutusan niya sina Barkov, Carter, at ang kanilang mga subordinate na magsulat ng isang liham sa kanilang pamilya, at magpapadala ng escort upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-alis. Bilang karagdagan sa pagtiyak sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay,
iniutos ni Roland na ihinto ang pag-export ng mga iron ores, at magsimula ng isang bagong yugto ng recruitment. Habang pinag-iisipan ni Roland ang kanyang mga pagpipilian, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga posibilidad. Alam niya na kapag nakita siya ni Duke Ryan na tumangging sundin ang utos ng hari, malamang natitingnan niya ito bilang tanda ng paghihimagsik at maghahanda upang salakayin ang border town. Gayunpaman, nakakita si Roland ng pagkakataon sa sitwasyong ito. Maaari niyang samantalahin ang kaguluhan at gamitin ito upang maglunsad ng pag-atake sa Chengdu Stronghold, upang mapalawak ang kanyang teritoryo at pag-angkin sa kanilang kayamanan at populasyon para sa kanyang sarili. Hindi maiwasan ni Roland na makaramdam ng pananabik habang iniisip ang mga posibilidad. Gamit ang tamang diskarte, siya ay malapit na sa kanyang tunay na layunin. Sa paglalakad ni Nightingale sa lambak, sinalubong siya ng isang tila hindi maarok na pader ng mga halaman, na nakaharang sa kanyang dinadaanan patungo sa kuweba. Sa pagbaba ng kanyang talukbong, ipinakita niya ang kanyang sarili kay Leaf, na nakasuot ng 2 puting tali sa kanyang mga braso, isang palatandaan ng 2 witches na namatay ilang araw lamang ang nakalipas. Nadurog ang puso ni Nightingale sa narinig, habang patuloy silang naglalakad sa kuweba. Lumitaw si Wendy, tumakbo patungo kay Nightingale at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ang totoong pangalan ni Nightingale ay Veronica, isang katotohanan na ikinagulat ni Wendy, na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Anna, ang witch na itinakda ni Nightingale na isasama sa asosasyon. Naglunsad si Nightingale ng isang paliwanag sa kanyang karanasan sa border town, na nagbahagi ng isang balita na ang ika-4 na prinsipe ay handang tanggapin sila at panatilihin silang ligtas. Sa kabila ng kanyang pagiging masigasig, ang ibang mga witch ay tila nag-aalangan na magtiwala sa isang prinsipe. Para kumbinsihin sila, ibinunyag ni Nightingale na parehong ligtas sina Anna at Noah bago pa man siya dumating sa kastilyo. Ang impormasyong ito, at ang kakayahan ni Nightingale na makakita ng mga kasinungalingan, ay nagpukaw sa ilan sa mga witches. Ipinakita pa niya sa kanila ang mga blueprint para sa steam machine na ibinahagi ni Roland sa kanya. Ngunit sa sandaling lumalakas ang boses ni Nightingale. Isang nasa medyo matandang gulang na babae ang lumapit, at itinutukoy ni Nightingale bilang kanyang tagapagturo, ay humakbang at tinuligsa ang kanyang pananalita. Halatang hindi nasisiyahan ng babae sa sinabi ni Nightingale, at tumahimik ang silid habang nagsasalita siya. Bumalik sa Grey Castle, si Timothy ay binigyan ng isang mataas na kalidad na kristal ng isa sa kanyang mga kabalyero. Ang kristal ay kinumpirma ng banal na simbahan na epektibo at hindi ito malilipat. Gayunpaman, hindi maalis ni Timothy ang namumuong hinala na maaaring may kinalaman ang mga witches sa pagpapatiwakal ng hari. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tugisin ang lahat ng mga witch sa kabisera. Sa pagbukas ni Nightingale sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nakagapos, at naalala niya ang mga pangyayari na humantong sa kanyang pagkakahuli. Naalala niya kung paano tinuligsan ng kanyang tagapagturo ang kanyang pananalita, at hinimok ang iba pang mga witches na huwag magtiwala sa kanya. Ang mentor niya ay umabot sa pagsabi sa kanya na siya ay nalinlang ng mga tao, at ang pagkakaroon ng awakening ay itinakda ng mga Diyos upang subukan ang kanilang pisikal at mental na lakas. Naniniwala siya na ang mga nabigo sa awakening ay hindi karapat-dapat na makapunta sa Holy Mountain. Napagtanto ni Nightingale na imposibleng kumbinsihin ang kanyang tagapagturo, na may malakultong pag-iisip. Sa halip na makipagtalo, susubukan ni Nightingale na kumbinsihin ang kanyang mga kapatid na babae na pumili kung saan ang gusto nila. Ngunit nang magsasalita pa sana siya, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang binti at napagtantong nakagat siya ng ahas. Bumagsak siya sa lupa, walang magawa at nanghihina. Umarap sa kanya ang kanyang mentor, hawak ang isang locket na nagpawala sa kapangyarihan ni Nightingale. Inakusahan ng kanyang mentor si Nightingale ng pagtataksil at pinagbantaan siya ng parusa, at nagbigay ng mainit na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni Nightingale na mga tuwiran sa kanyang mentor, na ipinaliwanag na gusto lang niyang tulungan ang kanyang mga kapatid na babae at bigyan sila ng pagkakataon ng isang magandang buhay. Ngunit tumanggi ang kanyang mentor na makinig at itinapon ang blueprint ng steam machine sa apoy, na sinira ang pag-asa ng pag-unlad. Isang malakas na pagsigaw ni Wendy, na hinihiling na itigil na sa kanyang tagapagturo ang walang kabuluhang karahasan na ito. Si Wendy ay pumanig kay Nightingale,
sa paniniwalang ang bawat isa ay nararapat sa karapatang pumili ng kanilang sariling kapalaran. Makapal ang hangin sa tensyon habang sila ay nakatayo at nakatulala sa katahimikan, bawat isa ay nag-aalangan na maunang magsalita. Si Nightingale ay walang ginawang karumaldumal na aksyon laban sa asosasyon, kaya't nakiusap si Wendy na palayain si Nightingale. Sa kalaunan, karamihan sa mga witches ay nagkasundo, at ang mga mata ng kanilang mentor ay nagliliyab sa galit, habang itinaas niya ang kanyang punyal upang patayin si Nightingale. Ngunit si Wendy ay hindi lamang tatayo at manunood habang ang kanyang kaibigan ay papatayin. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at inilayo ang punyal sa kanilang mentor, at binasag ang locket upang ma-release ang kapangyarihan ni Nightingale. Ang mentor ay namumula sa galit, at sa sobrang galit, sinugod si Wendy gamit ang kanyang ahas, na kumagat sa braso ni Wendy. Mabilis at mahusay na sinaksak ni Nightingale ang kutsilyo sa kanyang mentor, na nagbigay sa kanyang sarili at kay Wendy na makatakas sa kuweba at makapagpahinga sa kawalan. Sa kabila ng matagumpay nilang pagtakas sa kuweba, nagsimula ng kumalat ang kamandag na dumadaloy sa braso ni Wendy. Napilitan si Nightingale na gumawa ng mabagsik na desisyon, kailangan niyang putulin ang braso ni Wendy. Ang sugat ay dali-daling nilagyan ng benda, ngunit hindi napigilan ni Nightingale ang pagdurugo. Alam niya na ang tanging tulong para iligtas si Wendy ay ang humingi ng tulong kay Noah pabalik sa border town, ngunit hindi sigurado kung makakarating si Wendy doon, nang biglang lumitaw ang isang biglaang aparisyon sa likod ni Nightingale, isang matingkad na buhok na batang babae na walang kahirap-hirap na lumulutang sa hangin. Ang kanyang pangalan ay si Lightning, at kamakailan lamang ay sumali siya sa asosasyon. Pinaniniwalaan ni Lightning ang bawat salitang sinabi ni Nightingale, at na-curious siya tungkol sa labas ng mundo. Bilang isang taong laging naghahangad na maging isang explorer, nauunawaan niya ang kahalagahan ng kakayahang pumili ng sariling kapalaran. Ang supernatural na kakayahan ni Lightning na lumipad ay tunay na isang pinagkaloob ng Diyos. Hindi nag-aksaya ng oras si Nightingale sa pag-secure kay Wendy sa kanyang likuran, bago tumalon sa likod ni Lightning, na nagtatakda na pumunta sa border town. Sa pag-akyat nila sa kalangitan, ibinunyag ni Nightingale ang kanyang nakaraan at kung paano niya nakilala si Wendy. Si Wendy ang minsang nagligtas sa kanyang buhay mula sa buhay niyang masaklap. Si Nightingale ay minsang nanirahan kasama ang kanyang pamilya sa mataong lungsod ng Silverlight, ngunit noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang, isang marahas na kaguluhan ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga magulang, na iniwan siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na mag-isa sa mundo. Kinuha sila ng kanilang tiyuhin, ngunit ang buhay ni Nightingale ay nagbago nang matuklasan ang kanyang kapangyarihan bilang witch noong taon ding iyon. Ikinulong siya ng kanyang tiyuhin at sinimulan siyang sanayin na maging isang assassin. Pinantaan siya nito sa kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na kapatid, na pinilit na hasain ang kanyang kakayahan at isakatuparan ang kanyang masamang mithiin. Inutusan siya ng kanyang tiyuhin na isabutahe, patayin, at lasunin ang lahat ng mga kaaway ng pamilyang Glenn. Lumipas ang mga taon mula noong huling nakita ni Nightingale, ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Hyde. Napuno ng pag-asa ang puso niya nang sa wakas ay muling nakasama niya ito, ngunit ang maput na salita nito ang dumurog sa kanyang kalooban. Itinanggi ni Hyde si Nightingale bilang kanyang kapatid, at ipinahayag na ang lahat ng mga witch ay dapat sunugin sa impyerno at betayin. Sa kabila ng sakit ng pagtataksil ng kanyang kapatid, nagtiyaga si Nightingale. Tiniis niya ang paglabas ng awakening, at kalaunan ay nakahanap siya ng lakas para maghaganti sa kanyang malupit na tiyuhin. At sa paglipas ng taon na nag-cruise ang landas nila ni Wendy, ang nakakahawang ngiti ay dahan-daang nagpagaling sa wasak na puso ni Nightingale. Ginagabayan siya ng hindi natitinag na suporta ni Wendy, nakahanap ng bagong layunin sa buhay si Nightingale. Sa malupit ngayon na kapalaran, ang kanilang mentor ay naging napakatindi, na nag-brainwash sa lahat ng mga witches sa asosasyon. Si Roland at Anna ay abala sa kanilang trabaho, nililinis ang mga dumi sa ilalim upang gumana ang steam machine. Gayunpaman, ang kanilang konsentrasyon ay nasira ng isang malakas na pag-crash, nang maglanding si Lightning ng hindi maayos, ang impact ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid.